Naniniwala ka ba sa milagro? Nakarinig ka na ba ng mga kwento patungkol sa mga himala? Mga kwentong nababalot ng kababalaghan at palaisipan sa mga tao sa inyong pamayanan? Paano kung sabihin ko sa iyo, may isang bayan sa pusod ng Luzon ang naniniwalang mayroong isang balon na nagpapakita umano ng mga himala at pinaniniwala ang nagpapakita rin umano dito ang patron na iginagalang ng buong bayan? Sa isang barangay ng munisipalidad ng Bayambang nakatirik ang balong pinaniniwala ang nababalot ng hiwaga at milagro. Kilala ito sa tawag na Bubon ng San Vicente o Balon ni San Vicente dahil sa pantahang noong nakita ang imahe ni San Vicente sa balong iyon, nagsimula na itong magdala ng milagro. Hindi lang ito nakilala sa hiwaga nitong taglay, ngunit maging sa naging at nagiging papel nito sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao, hindi lamang sa barangay MH del Pilar kung saan ito matatagpuan, ngunit maging sa mga taong dumarayo rito. Sa araw na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang hiwagang bumabalot sa balon ni San Vicente at ang naging parte nito sa kasaysayan. Sa likod ng isang bahay sa barangay MH del Pilar, natagpuan namin ang balong itinuturong naging parte ng kasaysayan ng bayan ng Bayambang. Sa pamamagitan ng aming pakikipanayam sa may-ari ng bahay at isa sa residenteng nakasaksi sa kasaysayan ng balon, nabigyang linaw ang naging parte nito sa buhay ng mga tao sa bayan. Ito noon, parang nag-ano siya yung nagtampo. Diba kasi noon may yung nakatira dati dito kasi yung mga nila yung lababo dito siya umaagos sa kanila kasi hindi pa to wala pa to dati, bali walang harang. Ngayon nawalan ng tubig, tapos mayroong pumunta dito napanaginipan na dasalan na pumunta sila Pampanga. Sanggip sila noon, walang tubig yan walang tubig kasi yung doon sa ilalim yung lupa, makikita mong wala talagang tubig. Nung nadasalan nila, sanggip sila yun, ang pinagtatakan mo, nakaligo sila, nagdala sila ng mga tubig. Pagkatapos ng mga 1 week siguro yun, bumalik hanggang eto na. Ayon sa salaysay ng mga residente, kadalasang dinarayo ng anang balon dahil sa kakayahan nitong magpagaling ng may sakit. Ang milagros yung balon na yan. Saka kung may sakit ka, maligo ka doon. Kaya na yun. May dumadayo din kung minsan kailang nahiya siguro sila dahil nabakod na niya dahil kung minsan yung mga umiigilim naman pariwara sila, diba? Yung mga kaibigan ko, pumunta sila dito. Silang nagpagawa nga dyan. Ngayon, meron silang kasama na inano yung tubig. Kumuha lang siya, parang kamay lang. Yun, nabati siya. O, tapos nung sabi nung marunong din kasing magdasal, sabi nun, binalik siya dito, tapos parang hinaplusan lang siya ng tubig. Kumuha ng tabong, naplusan ng tubig nun para lang nagdahilan. Tapos yung mayroong iba na umiigib, pinampapaligo, parang pag may rashes. Gayunpaman, kaya rin magdala ng kapahamakan ng balon sa kung sino mang mga abuso rito. Dati noon, dito sila naliligo, kahit kahit na yung maraming Tapos nung may pumunta dito na nagagamot talaga, sinabi niya na bawal nang maligo dito. Tapos nakita niya talaga na may naliligo dito na basta may maraming Kaya sabi niya, ayaw ng balon. Kaya pag may naliligo sa labas, pati naglalaba. Kaya sininto kasi yung mga nag-iigib kung maliligo, tatabuin na yung gaganyan magagahin yung doon. Sinisinte na Isa pa sa mga misteryo ng balon ang hindi masukat nitong lalim sa kabila ng mataas na lugar na kinalaman nito.
Sinasabing nagmula ang milagro kay San Vicente Ferrer. Si San Vicente Ferrer ay isang pare at mangangaral na kinikilala bilang patron ng bayan ng Bayambang. Ilan sa kanyang mga milagro na gawa ang magpagaling ng may sakit, pakain ng manggutom at bumuhay ng matay. Ang balon ay naging sentro ng mga paniniwala ng mga tao sa Bayambang. May mga naniniwala na ang balon ay pinagmumula ng biyaya. Kaya't maraming tao ang naglalakbay mula sa iba't ibang lugar upang magdasal at humingi ng tulong o milagro mula sa balon. Sa kabila ng pagiging bahagi kasaysayan, patuloy itong itinuturing na isang sagrado at simbolikong lugar para sa mga taga-Bayambang. Bukod sa reliyosong aspeto, ang balon ay naging sentro din ng komunidad sa ilang pagkakataon. Lalo na nung mga panahong mahirap ang buhay at nagiging mahalaga ang mga natural na yaman sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng ganitong mga lokal na tradisyon ay bahagi na ng kulturang Pilipino, kung saan ang mga natural na puo tulad ditong balon ay itinuturing na may espesyal na kapangyarihan.